Marami ang nagsasabi na ang darating na 2020 PBA draft ay magiging isa sa pinakamalalim at pinakamagaling sa kasaysayan ng PBA. Tignan na lang natin kung anong mangyayari dahil hindi pa natin talaga alam kung sino ang mga sasali. Pero kung itong mga susunod na mga players na babanggitin ko ay sumama sa draft, masasabi nga natin na ang darating na season ng PBA, yung 2021, ay magiging isa sa pinaka-exciting sa kasaysayan. Tignan natin kung sino ang mga top picks na pwedeng kunin ng mga PBA teams. Ito po mga picks na to, hindi po to in order. Hindi pa natin alam kung sino mga gagawing number 1, number 2, number 3 picks. So, random lang po ito. Well, number 1 si Jamie Malonzo. I am sure kilala nyo kung sino si Jamie Malonzo. Isa siyang 6'7 forward na naglaro para sa Lasal. At I am sure nakita nyo na rin po yung mga highlights niya sa YouTube kung saan nag-dunk siya kay Terdy Ravenna. 6'7 forward, athletic, magandang laro nito, parang Gabe Norwood pero mas matindi scoring at mas athletic siya kumpara kay Christian Stan Hardinger. So, malaki pa. Tignan natin, mukhang number 1 o number 2 pick to. Sigurado at least mga top 4 to. Nandiyan din si Terdy Ravenna, syempre. Finals MVP yan sa UAAP. Siya nag-lead sa Ateneo sa kanilang kampyonato. All-around scorer, defender, all-around player to, parang yung kapatid niya si Kiefer. Marami nga nagkukumpara sa kanila kung sino mas magaling. Well, malalaman natin yan pagsali ni Terdy sa PBA. Si Kobe Paras, kilala nyo na rin to. Ang anak ng legendary Tower of Power na si Benji Paras. 6'6 siya, naglaro sa NCAA pero sumali sa UAAP. At ang laki ng potential niya sa PBA. Ang basketball nasa dugo niyan at pag yan nakapaglaro sa isang magaling na team at yung hindi nabangko, lalo nalabas ang potential niyan. Kaya malaki maitulong ito sa mga teams na kailangan ng isang center o power forward na athletic. Ito naman si Joshua Monson, matagal na nagsasabi dapat sumali ito sa PBA pero ngayon yatang 2020 draft mag-a-apply. Ito marami nagsasabi number 1 pick quality to at totoo naman dahil isa siya sa mga pinakamagaling na point guards ngayon na pwedeng makuha lalo na ng mga teams na nangangailangan ng top playmaker. Si Justin Baltasar ay isang 6'8 center forward at gaya ng nasabi na natin dati, ang mga teams na walang center o power forward na malaki ay makikinabang dito. Kung hindi kayo familiar dito, tignan nyo na lang yung mga highlights niya sa YouTube at hahanga kayo sa performance ng player na to. Ito si Troy Reich, isa pa to parang si Jamie Malonzo. Naglalaro to dati do sa 3-on-3 pero ngayon nag-express na ng interest na sumali rin sa PBA. Kaya sa tingin ko matagal na rin to, overripe na rin to kaya pwede na to sumali sa PBA at maging isang athletic power forward o center katulad ni Jamie Malonzo. Si Calvin Aftana naman ay 2019 NCAA MVP. Ito ay isa ring magaling na 6'5 forward at ang average niya noon sa NCAA ay halos double-double. Kaya malaking tulong din ito para sa mga team na makakakuha sa kanya. Ang isa pang big man na pwedeng makuha ng mga PBA teams ngayon ay si Santi Santillan. Ito, wala siyang outside shot, mostly inside ang laro niya. Pero pag na-develop niya yung outside shot niya, napag-husay niya yung defensa niya, malaking magiging tulong nito sa mga teams na meron na ring big man na kailangan ng isang complementary player. Isa pang big man dyan na pwedeng makuha sa draft, si James Laput. Ito 6'9 to. Medyo kailangan pa ng development, pero kung naghahanap kayo ng batang center na pwede nyong ma-mold na isang magaling na player, ito pwede na ito. Lalo na doon sa mga teams na meron ng established player na kailangan ng backup. Jason Brickman. Of course, matagal na itong napabalitan na sasali sa draft. Dati pa ito naglalaro sa abroad pero ngayon, ripe na ito sa PBA. At ang style ng laro nito ay very flexible. Pwede siyang point guard, pwedeng shooting guard. At maraming maitulong to sa kahit man saang team na pwede siyang sumali. Si Richie Rivero naman, well, para si Kobe Paras, I'm sure kilala nyo na yan. Hindi na natin kailangan masyadong explain kung sino to at kung ano kaya niya gawin. Marami nagsasabi puro hype lang to, pero kung nanonood kayo ng UAAP, alam nyo naman na may capability talaga to at sa tingin ko kaya nito talaga maglaro sa professional level. At nandyan din si Juan Gomez de Liano, isang outside shooter na pwede mag-fit sa mga team na nangangailangan ng mga shooter sa labas. At isa na itong magaling na defensive guard. So, yan pa lang yung mga nakikita natin na mga potential top picks ngayong 2020 draft.
Of course, marami pa siguro akong hindi nabanggit dyan. So, iwanan nyo na lang to sa comment section kung sa tingin nyo meron akong naiwanan na hindi ko dapat na isama dito sa listahan na to. O yan muna ang ating update at as usual, mag-iwan po kayo ng comments kung meron pa kayong gustong idagdag dito sa list na to. Pakilike ang video at huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa latest PBA trades, news, and rumors.